Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion ang pahayag ng DPWH Regional Director sa Mimaropa, Region 4B. Tungkol ito sa nagalit ang Governor ng Oriental Mindoro, si Governor Bons Dolor, dahil hindi siya payagan ng gwardiya na pumasok sa flood control project area mag-inspect. Kailangan daw ng written permission ng DPWH. So, galit ang governor. So, ito ngayon, pakinggan natin ang pahayag ng regional director na humihingi siya ng apology. Tapos, ang dami niyang paliwanag na tingnan nyo kung totoo bang paliwanag niya o bulatik lang. Okay, ito Lahat po ng proyekto ng gobyerno ay gobyerno po. Mag-aari po natin lahat. Okay. So, wala po dapat magsasabi na kailangan ng permit. Ako po mismo, gusto ko pong linawin. Ang nakita ko po, narinig ko po dun sa TV na ginawa ni Go, umahanga po ako kay Gobernador. Kung ako man po ang gobernador ng lalawigan, tapos may nangyayaring ganyan, siyempre sasama po ang loob ko. At saka ipagtatanggol ko ang aking lalawigan. Umahanga ako kay Gob at sa naiintindihan ko. Actually, tinawagan niya ako, nagagalit siya sa akin dahil sa nangyari. Humingi po ako ng patawad sa kanya at sa buong mamamayan ng Mindoro dahil hindi po yun dapat nangyari. Ulitin ko, hindi po dapat nangyari. Pero hindi ko po instruction, personally, or mga tao ko man, na pagbawalan ang kahit sino, lalong-lalo na ngayon na may issue tayo sa flood control. Bawal natin tigilan ng kahit sino. Ipakita natin sa lahat na may ginagawa tayo dito. Kung mayroon mang nasisira, kasi sabihin ko, pwedeng cause yan ng climate change natin, ng ragasa, pwede rin attributable yan sa contractor kung may pagkukulang sila. Malalaman natin yan, pero bawal natin yan pigilan kasi mali po yun. Ito, ilagay ko lang sa perspektibo. Okay, so I don't know anong dating sa inyo itong paliwanag ng regional director. Humingi siya ng apology. That's good. Kaya lang ang issue dito yung quality ng flood control projects na under ng supervision ng DPWH. Grabe, nakakadismaya, nakakainis, I don't know how will I describe. Yung in-inspect ni Governor Dolor na flood control project diyan sa Nauhan, Oriental Mindoro, sa may mag-asawang tubig. Kabisado ko yan dahil na-assign ako sa Mindoro ng halos 4 years. Ang aming headquarters nasa Nauhan. Palaging nababaha ang bayan na yan. So, nagpasalamat si Governor Dolor sa pundong nailaan, kaya lang grabe naman ang 1 billion pesos ang worth ng dike. So, halos per kilometer 1 billion per kilometer. So, 3 kilometers yun. Ibig sabihin, 3 billion. Tapos yung naipakita sa TV, nag-inspeksyon ng governor. Grabing napaka-substandard. Kanina, may napanood akong Facebook reel. Nagpapasalamat si governor. Sabi niya, sa wakas, nakakita ko ng nag-iisang bakal. 3 kilometers na dike. Isang na milagro. Nagkaroon ng isang bakal kaya nagpapasalamat na lang siya. Oh, ito ang dapat sagutin ng DPWH. Tanong ni Governor, paano yan nakapasa? Di ba may quality control, may ang daming mga requirements bago matanggap. Ang laking kaibahan nung panahon ni PRRD. Yung kalsada papunta sa aming farm sa bandang Bukidnon. Ginawa ng kontraktor. Mamaya may nag-inspect. May mga portion ng highway na substandard
Hindi naman buong ano, may mga porsyon lang. So, giniba kaagad ng kontraktor kasi hindi sila babayaran ng gobyerno dahil hindi pumasa sa quality control. So, ang ginawa ng kontraktor, yung kalsada papunta sa aming farma, giniba nila, although hindi naman malaking porsyon, mga konting ano lang, may mga konting segment. Giniba. Inayos. Mamaya maganda na yun. Nabalitaan ko na lang, binayaran na sila ng gobyerno dahil pumasa na sila sa quality control. Ganon po ang sistema panahon ng Duterte administration. Kaya yung buong 6 years ng Duterte administration, yung build, walang ganitong issue na lumalabas. Ngayon lang, itong administrasyong Marcos Jr., grabing talamak ang korupsyon. Nakakainis na. At ito, magandang development ang mga mayors for good governance. Sina Mayor Magalong, Mayor Vico Soto, Mayor Belmonte, Mayor City Hataman ng Isabela City, na plus other mayors, may marami-rami ng pumirma. Nanawagan sila ng full transparency sa mga infrastructure projects ng gobyerno, specifically flood control, at ito yung hamon, i-prosecute at ikulong ang mga politiko, mga contractors at mga DPWH officials na nasasangkot sa anomalya dahil the Filipino people deserve better. Ganon yung kanilang statement. Sana pakinggan ito ng Pangulo. In fairness, ating Pangulo, he's trying his best to correct these anomalies. Hintayin na lang natin. Yung maganda na yung simula niya. Sona, binanggit niya, may mga 15 contractors na. Ang kulang na lang sa Pangulo, sino ang mag-imbestiga? Okay? It should be an independent party, hindi yung Kamara. Ang Kamara nagsisimula ng imbestiga, kailang wala akong katikatiwala sa Kamara. So, sana ang Pangulo, i-designate niya si Mayor Magalong na head ng investigating body na ito para once and for all, mapanagot na ang mga magnanakaw sa kaban ng taong bayan. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong ito sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna niya Tagalog Yero. Mag-atok na siya sa iyang balay. So mo niyang atupan nga iyang balay. So mo niyang atupan nga balay niya. Balay sa tao. So karon na humanag yun ang balay nga Balay ni Toms. iyaha nga balay. So maayo na gyud sada na tan-aw kay nahuman na ang iyang balay. So makita gyud nimo na nakataod na gyud. So makita gyud nimo ang view sa iyang balay. O karon on sa imong masulti nga nahuman na gyud ang imong balay. Siyempre, api kahit ang natagaan ta, magabalay na kita kay sa tanan nag-sponsor. Salamat sa mga para sa inyo mga kung wala pang tabang di pa ko pakabalay kay nagigluna ko sa nginikalan mo sa salamat nga. So pila na imong anak nga kuan ay pa ka nakabalay? Duha. Duha imong anak. So
nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan. Siyempre, oo. Yan ikaginta. Ang magagwardang. Salamat kid kayo kay nakabalay na ko.